Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang. Layunin nitong maghatid ng takot, aral, at aliw sa mga tagapakinig at manonood. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Hindi layunin ng kwento ang manira ng reputasyon o manakot ng labis. Ang aming baryo ay isang payapang lugar na tila ba nalimutan na ng syudad. Napapalibutan ito ng mga bundok, sapa, at kabubatan. Ang mga tao rito ay kilala sa pagkakaisa at paggalang sa tradisyon. Wala kaming kuryente sa ilang bahagi, ngunit kontento na kami sa simpleng pamumuhay. Laging may halakhakan tuwing may handaan, at ang bawat isa ay tila bahagi ng isang malaking pamilya. Isang araw, isang mamahaling esigo ang dumaan sa gitna ng baryo. Lahat ng matay na patingin. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may kasamang bodyguard. Siya raw ay si Don Salvador Manrique, isang kilalang negosyante mula sa Maynila. Ayon sa kanyang tagapagsalita, nais daw ni Don Salvador na bumili ng lupa sa aming baryo upang magpatayo ng isang makabagong komunidad. Development po ito, sabi ng isa sa kanyang tauhan. Magkakaroon kayo ng kalsada, ilaw, ospital, eskwelahan, lahat ng wala sa baryo ninyo ngayon. Parang tinamaan ng kidlat ang karamihan sa amin, ang ilan ay natuwa, lalo na ang mga may-ari ng lupa. May ilan namang agad nagtaka, bakit sa baryo namin? Napakarami namang lugar sa bansa, bakit dito pa sa liblib? Nakiusap si Don Salvador na makipagpulong sa aming kapitan. Dinala niya ang maraming dokumento, mga larawan ng planong itatayo, at listahan ng mga proyektong umano'y natapos na niya sa ibang lugar. Napahanga ang karamihan. May mga matatandang halos hindi makapaniwalang magkakaroon daw kami ng sariling mall at mini-hotel. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Isa na rito si Mang Cardo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Hindi ko gusto iyang itsura ng lalaking yan, bulong niya sa akin habang pinagmamasdan si Don Salvador. May anino siyang parang hindi galing sa liwanag. Natawa lang ako noon, iniisip kong baka dahil lang matanda na si Mang Cardo kaya't mapaghinala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Pagkaraan ng isang linggo, nagsimula ng pirmahan ng ilang kabaryo ang papeles para ipagbili ang kani-kanilang lupa. Malaki ang alok ni Don Salvador, triple pa nga sa market value. Ang iba'y nagdiwang, nagplano na ng paglipat sa bayan, bumili ng motorsiklo, at nag-order ng mga gamit online sa unang pagkakataon. Pero habang nagsisimula na ang pagbabakod sa lupaing nabili ni Don Salvador, may mga pangyayaring hindi na namin matatawaran. Isang gabi, may narinig kaming iyak ng baka mula sa kabilang bukirin. Kinaumagahan, natagpuan ang bangkay ng hayop, wakwak ang tiyan, wala ang atay at puso. Sinabi ng veterinaryo na parang hayop ang umatake, ngunit wala ni isang bakas ng paa. Kasunod nito, may nawawala ring mga manok at alagang aso. May isang gabi pa na may batang umiiyak habang sinasabi niyang nakita raw niya ang matandang nakalutang sa harap ng bintana nila. Nakaitim siya, kuya, tapos walang mata, sabi ng bata habang nanginginig. Lalong tumindi ang kaba sa aming baryo. Ngunit si Don Salvador walang pakialam. Patuloy ang konstruksyon ng bakod, at mas dumami pa ang mga dayuhang trabahador na tahimik, di marunong magtagalog, at hindi nakikipag-usap sa sinuman. Foreign experts, sabi ng engineer ni Don Salvador. Wala pong problema. Ngunit para sa amin, nagkaroon ng problema. Sa katahimikan ng gabi, may bumubulong sa mga punong kahoy. Ang mga albularyo sa baryo ay nagsimulang magdasal gabi-gabi. Si Lola Isyang, isa sa mga espiritistang hindi na aktibo, ay bumalik at naglagay ng asin at bawang sa mga kanto ng bahay nila. May amoy ng dugo ang hangin, bulong niya sa kanyang apo. Hindi ito ordinaryong proyekto. Ang baryo naming dating punong-puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan at takot. Tila may nakatambad na panganib na hindi pa maipinapanganak ang tapang para harapin. Ang pinakamalalang balita ay ang biglaang pagkamatay ng isang magsasakang tumangging ibenta ang kanyang lupa. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang kubo, bukas ang mga mata, parang sumisigaw, ngunit walang sugat ni bakas ng sapilitan. Sabi ng doktor, heart attack daw. Pero si Mang Cardo, iba ang paniniwala. Binisita na tayo ng nilalang na kasama ni Don Salvador, bulong niya. Hindi ito proyekto kundi paghahanda sa paglipat ng mga nilalang ng dilim. At doon nagsimula ang pag-uusig sa katotohanan at ang paglaban ng baryo sa banta ng baryong puno ng aswang.
Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nabalot ng kaba at pag-aalinlangan ang aming baryo. Sa bawat araw na dumaraan, palapit ng palapit sa aming mga tahanan ang proyekto ni Don Salvador. Ang dati naming palayan ay unti-unti nang nababakuran, at ang mga dating bukirin ay kinatatayuan na ngayon ng mga matataas na crane, asul na tolda, at mabibigat na makinang hindi namin kilala. Sa unang tingin, para bang isang ordinaryong construction site, pero sa tuwing lalapit ka, may kakaibang pakiramdam. Parang may malamig na hangin na hindi galing sa kalikasan. Parang may matang nakamasid mula sa di matukoy na lugar. Isang gabi, pumunta ako sa bahay ni Aling Norma upang ipagdasal ang nawawala nilang alagang kambing. Doon ko nakasalubong si Mang Cardo, dala-dala ang kanyang itim na baston. Niyaya niya akong maupo sa ilalim ng punong santol habang binabantayan ang kanyang inuming salabat. May nakikita ka ba? Tanong niya. Nakikita saan po? Sagot ko. Sa likod ng gusali. Sa bawat post na itinatayo may inaalay. Hindi mo ba napapansin? Sa gabi may mga itim na supot na inilibing. Napalunok ako. Sa mga huling araw, naririnig nga namin ang mga bulungan sa likod ng site, pero walang nagtangkang silipin dahil bantay sarado iyon ng mga armadong gwardiya. Pero isang grupo ng kabataan ang hindi nakatiis. Sina Rico, Jonjon, at Lalain ay palihim na sumiksik sa ilalim ng bakod gamit ang kamera ni Jonjon. Kinabukasan, pinakita nila sa amin ang kuhang video. Lumitaw sa screen ang isang lugar na tila altar, may mga palayok, kandila, at mga hugis tao na gawa sa putik. Sa gitna nito ay isang babaeng nakaputi, nakapikit ngunit nakangiti habang pinapalibutan ng mga trabahador. May tila ritual silang ginagawa. Nanginginig si Lalain habang pinapanood naming lahat. Yung babae hindi siya gumagalaw pero nararamdaman ko parang nanonood siya sa atin. Agad naming ipinakita ito kay Kapitan Ruben, ngunit pagkalipas ng ilang araw, bigla siyang nanahimik. Hindi na siya nakikitang lumalabas ng bahay. Ang sabi ng kanyang asawa, pagod lang, ngunit sa baryo, may mga nagsasabing binisita siya ni Don Salvador. Isang gabi, muling bumisita sa bahay si Mang Cardo, dala ang isang antigong aklat na kanyang iniingatan pa mula sa kanyang kabataan. Sa unang pahina, nakasulat, mga templo ng dilim, ang pagtatayo ng sagradong baryo ng mga nilalang ng gabi. Hindi bago ang ganitong plano, paliwanag niya. Noong 1940, may isang lalaking nagtayo rin ng komunidad sa kabundukan ng Quezon. Walang natira sa baryong iyon. Lahat ng residente, kinain, inangkin, o pinasapi. Habang binabasa namin ang mga pahina, nalaman naming may ritual na kailangan upang maisalin ang lakas ng mga nilalang ng dilim sa isang tiyak na lugar. At ang unang hakbang, itayo ito sa lupang hindi pinagpaalam sa mga ninuno. Lupang may kasaysayang banal o madugo. Napagtanto naming ang lupang tinatayuan ng proyekto ay ang dating lugar ng Kuweba ni Apo Tandang, isang kuweba kung saan raw nagmumuni-muni ang isang matandang espiritista. Walang nagtangkang magtayo roon noon dahil sa paniniwalang may mga espiritong bantay. Ngunit hindi lang ito basta paniniwala. Sa gabing iyon, habang nagkukwento si Mang Cardo, napuno ng malamig na hangin ang kanyang silid. Napundi ang gasera, at may umalingaw-ngaw na boses, hindi ito ang lupa para sa kanila, halos mapatayo kami sa takot. Ngunit si Mang Cardo kalmado. Ayan na sila. Alam na nilang alam na natin. Mula noon, mas naging matapang ang kilos ni Don Salvador. Mas maraming poste ang itinayo. Mas marami ring trabahador ang parang hindi tao, maputla, walang emosyon, at hindi kumakain. May isang kabataan na nagmasid sa site at nagsabing may nakita siyang lalaki na kumakain ng hilaw na manok na para bang wala siyang pakiramdam sa dugo o balahibo. Hindi na kami nagdalawang isip. Kami-kami na ang nagsimulang magsiyasat. Habang ang iba ay nananalangin, ang ilang matatanda ay nagsimulang gumawa ng mga anting-anting gamit ang pinaghalong asin, luya, at ugat ng bayabas. Ang mga kabataan ay nagsimulang bantayan ang gabi, may dalang palaspas at bawang. Ngunit isang gabi, isang batang lalaki ang nawala. Anak siya ni Mang Ernesto, isang matapat na magsasaka. Sa tuwing tinatawag nila ang pangalan ng bata, may sumasagot mula sa kabubatan parehong boses ng bata, pero malalim, parang may kasamang maraming bibig. Kinabukasan, natagpuan ang tsinelas ng bata sa likod ng construction site, sa tabi ng isang nakabaong itim na kahon. Nagsimula ng maniwala ang halos lahat, hindi ito simpleng proyekto. Isa itong plano para buuin ang baryo ng mga aswang. At ang pinakamasakit,
Pinayagan natin ito. Sa tamis ng salapi, sa pangakong pag-unlad, binuksan natin ang pinto sa mga nilalang na hindi dapat kailanman tumapak sa lupa ng mga buhay. Lumipas ang ilang araw mula nang matagpuan ang tsinelas ng batang anak ni Mang Ernesto. Sa kabila ng sunod-sunod na kababalaghan at misteryosong pangyayari, patuloy pa rin ang konstruksyon ng tinatawag na makabagong komunidad. Ngunit sa halip na umusad ito ng normal, mas naging kakaiba at kahindik-hindik ang mga sumunod na pangyayari. Unang balita ay tungkol sa 3 trabahador na biglang hindi sumipot sa kanilang trabaho. Ang sabi ng mga kasamahan nila, huling nakita ang mga ito habang nagsasagawa ng paghuhukay sa likurang bahagi ng site, malapit sa pinaghihinalaang altar o sagradong lugar. Nang tanungin si Engineer Arman, ang pinuno ng mga construction workers, sagot niya'y umuwi raw sa probinsya. Ayaw na raw makisali sa project. Pero hindi ito tugma sa mga nalalaman namin, wala ni isa sa kanila ang muling nakausap. Maging ang pamilya nila ay nagtataka kung bakit hindi na sila nakakatawag o nakakausap. Kinabukasan, isang matandang manggagawa ang nahulog mula sa ika-4 na palapag ng itinatayong gusali. Ang nakapagtataka, wala siyang bakas ng sugat o bali. Ayon sa mga nakakakita, bago siya nahulog ay tila may nilalang inatumulak sa kanya, isang anino, mabilis at malamig ang presensya, at may mahahabang kuko. Kumalat ang tsismis. Sa umpukan sa tindahan ni Aling Bebang, palihim na pinag-uusapan ng mga kabaryo ang napipintong panganib. Hindi to tao, sabi ng isa. May nakita akong nilalang na lumilipad kagabi, paikot sa poste, dagdag ng isa pa. Maliwanag ang buwan pero anino ang katawan on. Hindi nagtagal, may mga nag-uulat na may mga naglalakad na anino tuwing hating gabi. Madalas makita sa paligid ng mga bakod. May tumitili, may natutumba sa takot. Ang iba'y nagsasabi na habang natutulog, pakiramdam nilang may malamig na kamay na dumadapo sa kanilang dibdib, pinipigilan ang kanilang paghinga. Habang lumalala ang takot, isang kagawad ang lumapit kay Mang Cardo. Mang Cardo, hindi na namin kaya. Hindi kami makatulog. Hindi namin alam kung sino pa ang mawawala bukas. Dahil dito, muling tinawag ni Mang Cardo ang ilang matatanda ng baryo upang bumuo ng lihim na pulong. Doon ay napagpasyahang kailangang makapasok sila sa mismong gitna ng proyekto upang malaman kung ano nga ba talaga ang ginagawa sa loob. Napili si Rico, Lalain at Junjun na muling magsyasat. Gamit ang mas matibay na kamera at anting-anting na gawa sa pinaghalong asin, alikabok ng uling at ugat ng makabuhay, pumasok sila sa construction site sa gabi ng Miyerkules. Bago pumasok, binalaan sila ni Lola Isyang, anumang makita niyo sa loob, huwag niyong kausapin. Huwag niyong titigan sa mata. At huwag niyong papansinin ang mga alok nila. Maaaring hindi niyo nakayanin paglabas. Matapos ang halos 2 oras, bumalik sila, puno ng takot at pawis. Ang nakuha nilang video ay halos hindi maisalarawan sa salita. Sa video, may isa silang nakitang trabahador na may kakaibang hitsura. Maputla, mapayat, at tila hindi normal ang pagkilos. Parang iniaangkla ang katawan sa bawat hakbang, tila may nakaalalay o may sapilitan siyang ikinikilos. May isa pang kuha kung saan isang grupo ng trabahador ang nagsasagawa ng kakaibang ritual, may mga alay na hayop, may usok, at may salitang hindi maintindihan. Ngunit ang pinaka-nakakapangilabot ay nang makita nila ang isang lalaking nagtatrabaho habang nakalutang sa ere, parang walang bigat ang katawan, walang sinasabi. Pero may umiikot sa kanyang paligid na maliliit na nilalang na parang mga paniki na may mukha ng bata. Hindi na pinatapos ni Mang Cardo ang video. Tama na yan. Alam ko na. Ang mga trabahador ay hindi tao. Mga binyagan na sila. Hindi sa simbahan, kundi sa templo ng dilim. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita, ang proyekto ay pugad ng mga aswang. Agad na tinipon ng mga mamamayan ang kanilang lakas. May mga nagsimulang magsabit ng bawang sa pinto, magtulos ng kandila sa labas ng bahay, at magdasal ng orasyon gabi-gabi. May ilang pamilya na rin ang lumikas papuntang kabilang bayan. Subalit ang mas masama, ang mga sumunod na araw ay tila pinilit ng mga nilalang na patahimikin ang sinumang nagsasalita. Si Aling Marites, ang isa sa mga unang nagkwento tungkol sa mga trabahador, ay natagpo ang walang malay sa palayan, puro kalmot sa katawan, at may marka sa leeg na tila kagat. Si Rico, na unang nakakuha ng video, ay nagsimulang magpanaginip gabi-gabi ng isang nilalang na may 6 na mata at dila na parang ahas. Isang araw, ginising na lamang siyang nangingisay, tila may bumalot na usok sa katawan niya.
Sa gitna ng takot at pagkalito, nanatiling tahimik si Don Salvador. Hindi na siya lumalabas sa kanyang malaking bahay sa itaas ng burol. May bantay itong itim na sasakyan sa labas, at tuwing gabi, may ilaw na parang pulang apoy ang nakikita sa loob. Ayon sa isa sa mga trabahador na nakatakas, bago siya tuluyang makaalis, may narinig siyang bulong mula sa pinakagitnang bahagi ng proyekto. Sa pagbilog ng buwan, isisilang ang bagong nayon ng gabi. Ito ang nagpatunay sa aming hinala, hindi lang simpleng proyekto ang kanilang ginagawa. Isa itong pagbubuo ng baryo ng mga aswang. At kung hindi kami kikilos, baka kami ang susunod na mawala isa-isa. Habang patuloy na bumibigat ang takot sa aming baryo, lalo ring lumalalim ang aming pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Sino ba talaga si Don Salvador? Bakit tila wala siyang takot sa lahat ng nangyayari? Bakit parang mas lumalakas pa ang proyekto niya sa kabila ng mga nawalang buhay, kababalaghan, at pagtutol ng mga mamamayan? Si Mang Cardo, nakilala bilang tagapag-ingat ng kasaysayan at lumang paniniwala sa baryo, ay muling nagpatawag ng lihim na pulong. Doon ay ibinunyag niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago, isang kasaysayang tila muling nabubuhay. Noong kabataan ko, may narinig akong alamat tungkol sa isang aklat ng itim na gabi, panimula ni Mang Cardo. Ayon sa matatanda noon, ito ay isang kasulatan na naglalaman ng mga ritual upang makatawag at makapagpatayo ng tahanan para sa mga nilalang ng dilim. Habang binabalikan niya ang kanyang alaala, inilabas niya ang isang lumang sulat mula sa isang kahon. Ito'y may lumang tinta, tila isinulat ng isang tao mula sa 1,800 la. Nakasaad dito ang babala, kung sakaling ang aklat na ito'y matagpuan, itago ito sa mata ng mundo. Huwag hayaang gamitin ito ng may pusong sakim, dahil sa kamay ng isang makapangyarihan, ito ay magiging susi sa pagbubukas ng impyerno sa lupa. Kasabay nito, sinabi rin ni Mang Cardo na may isang babae sa kabilang baryo, si Aling Pilar, na dating tagapag-ayos ng mga lumang dokumento sa isang kolehiyo sa Maynila. Nang marinig namin ito, nanindig ang aming balahibo. Ang lalaki na binili ang aklat siya ring nagpupumilit magtayo ng komunidad sa aming lupa. Kinabukasan, nagpa siya sina Junjun, Lalain, at 3 kabataang lalaki na pumasok sa bahay ni Don Salvador. Gamit ang susing nakuha mula sa isa sa mga dating driver ni Don Salvador na biglang nagbitiw, sumiksik sila sa bakod at nakapasok sa loob ng mansyon sa gitna ng gabi. May lista ng mga pangalan na may lahat ng yon, mga nawawalang tao sa baryo, kwento ni Lalain. Mas nakakatakot, sa dulo ng aklat, may isang pahina na may pamagat. Ang huling, at sa gitna ng panalangin, nagsalita si Lola Isyang habang nasa trance, ang aklat ay susi. Sa oras na ito'y masunog, ang proyekto ay babagsak. Ngunit sa oras na ito'y magtagumpay, ang baryo ay magiging templo ng kasamaan. Sa lumalalang takot at katiyakan na may malapit ng sumiklab, isang bagay ang naging malinaw sa lahat, hindi na ito basta kababalaghan lang, ito ay digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagkatapos naming matuklasan ang aklat ng itim na gabi at ang petsang itinakda para sa pagsilang ng baryo ng mga walang kaluluwa, agad naming tinipon ang buong komunidad sa ilalim ng punong balete sa gitna ng baryo. Doon, isang gabing walang buwan, tumayo si Mang Cardo sa harapan namin, hawak ang lumang baston, habang sinisindihan ang isang kandila mula sa langis ng niyog. Mga anak ng baryo, panimula niya, hindi ito laban na maaari nating takbuhan. Wala na tayong matatakbuhan. Tayo na lang ang hadlang sa pagbangon ng lugar ng kadiliman. Kapag pinabayaan natin ito, hindi lang baryo natin ang magdurusa, kundi ang buong paligid, ang buong bayan, at baka pati mundo. Tahimik ang lahat. Kahit mga bata ay nakikinig. Marami sa amin ang nanginginig, hindi lang sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad. Tumayo si Lola Isyang at binasbasan ang bawat isa sa amin ng pinaghalong asin, dahon ng lagundi, at tubig mula sa bukal ni Apo Tandang. Nagbigay siya ng mga anting-anting, iba't ibang uri ng proteksyon, bawang at luya na isasabit sa lig, pulseras ng itim na sinulid na may buto ng sampalok orasyong papel na dapat itupit dalhin sa bulsa. Nagsimula na ring magsanay ang mga kabataan sa paggamit ng mga lumang pananggalang na sandata. Baston na galing sa punong kahoy na sinasabing hindi kayang lapitan ng nilalang ng dilim, palaspas na pinalakas ng dasal, at kahit palakol na ibinabad sa langis ng niyog at luya. Nagpatuloy ang mga espiritista sa pagdarasal gabi-gabi, paikot sa baryo, habang ang ilang matatandang lalaki ay gumawa ng bilog ng liwanag gamit ang asin, kandila, at orasyon sa paligid ng baryo. Tuwing gabi, ang mga lalaki ay nagbabantay sa kalsada, habang ang mga kababaihan ay abala sa paggawa ng mga inuming may pangontra,
gaya ng salabat na may sangkap na dahon ng bayabas at pinipig na may dahon ng saging. Ngunit ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagbuo ng lihim na grupo ng 7 mandirigma, mga kabataan, at matatandang handang sumalakay sa bahay ni Don Salvador upang kunin ang aklat ng itim na gabi at sunugin ito sa altar ni Apo Tandang. Kabilang sa kanila si Rico, Junjun, Lalain, si Kiko, isang dating sundalo, at 3 pang lalaki mula sa kabilang baryo na may alam sa eskrima at panlaban sa kulam. Nang gabing napagkasunduan ng pagsalakay, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Wala ang ingay ng palaka, ang huni ng kuliglig, ni ihip ng hangin. Para bang alam ng buong kalikasan na may mangyayaring sagupaan. Bago sila umalis, binasbasan ng mga espiritista ang 7. Pinainom sila ng inumin ng lakas, isang mapait na serbesa ng ugat ng makabuhay at dugo ng puting manok na inalay kay Apo Tandang. Hindi kayo aalis bilang tao lamang, sabi ni Mang Cardo. Kayo'y alagad ng liwanag. Habang ang 7 ay tumungo sa mansyon ni Don Salvador, ang buong baryo naman ay nagtipon-tipon sa sentro. Doon kami sabay-sabay na nagdasal, nag-alay ng kandila, at sinindihan ang mga sig na may tuyong kahoy, bawang, at alikabok ng uling. Lumikha ito ng usok na umaabot sa kalangitan, parang panawagan sa mga espiritu ng liwanag. Samantala, sa mansyon, matagumpay na nakapasok ang grupo. Ngunit sa loob, mas madilim at mas malamig kaysa dati. Sa pagpasok nila sa library, naroon pa rin ang aklat sa loob ng salaming kahon. Ngunit nang hawakan ni Kiko ang kahon, biglang nagdilim ang buong silid, at lumitaw si Don Salvador mula sa dilim, ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang balat ay tila tuyot, ang matay pulang-pula, at may mahahabang kuko ang kanyang mga kamay. Sa likod niya, may aninong gumagalaw, parang masa ng mga katawan na magkasama-sama, umiiyak, sumusigaw, at humihingi ng tulong. Walang makakapigil sa pagsilang ng aking nayon, wika niya, habang ang kanyang boses ay tila sabay-sabay na tinig ng daan-daang nilalang. Naglabasan ang mga anino sa paligid. Ngunit handa ang 7. Gumamit sila ng orasyon, sinindihan ang mga antortsa, at lumaban gamit ang anting-anting at dasal. Nagkaroon ng matinding sagupaan, sigaw, sunog, at hampasan ng liwanag at dilim. Sa huli, nakuha ni Lalain ang aklat. Habang sinasalubong sila ng mga espiritu sa labas ng mansyon, tumakbo silang paakyat sa bundok, papunta sa altar ni Apo Tandang. Sa altar, sinalubong sila ni Mang Cardo at Lola Isyang. Mabilis na inilatag ang aklat at binasbasan ng langis at dasal. Sindihan mo, sigaw ni Mang Cardo. Pagkatama ng apoy sa pahina ng aklat, biglang lumindol. Uminit ang hangin, nagsigawan ang mga espiritu sa paligid. Sa buong baryo, naramdaman ang pagyanig. Sa mismong lugar ng proyekto, ang mga bakal ay nagkalansag, ang lupay bumuka, at lumabas ang apoy sa ilang bahagi. Mula sa langit, may isang liwanag na tila humalik sa altar. At sa wakas, ang aklat ng itim na gabi ay natupok, kasabay ng paghina ng kapangyarihan ng nilalang na si Don Salvador. Tumahimik ang paligid. Nawala ang lamig sa hangin. Umiyak ang mga kabataan ng tuwa, hindi na ng takot. Ang baryo ay hindi pa rin lubos na ligtas, ngunit sa gabing iyon, muli kaming nabuhay. Maitim ang kalangitan. Tumitindi ang hangin. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi ay para na itong sumisigaw ng babala. Bawat pintuan sa baryo ay nakasara, mga kandilay nagsisindi sa bawat altar. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga piling matatapang ay nasa tabing gubat, naghihintay. Nasa kanila ang desisyong ipaglaban ang baryo, laban sa itinatayong pugad ng kasamaan. Nagtipon-tipon si Mang Ernesto, isang albularyo, ka Elias, espiritistang matanda, alingbiring, tagapangalaga ng lumang anting-anting, at ilang kabataan na sanay sa arnis. Hawak nila ang asin, bawang, itim na kandila, at mga pamigil na orasyon. Isa sa mga kabataan, si Noel, ang may dalang bote ng banal na langis, ipinamana pa ng kanyang lola. Eksakto 12:00 ng gabi. Tumigil ang ihip ng hangin. Tila huminto ang oras. At bigla, mula sa gitna ng itinayong busali ni Don Salvador, lumitaw ang mga nilalang. Mga matang pula. Katawang mapuputla. Matutulis ang mga ngipin. Mga nilalang na walang anino, at ang ilan ay may pakpak na parang paniki. Humuhuni silang parang hayop. Nanginginig ang lupa sa kanilang hakbang. Mabilis ang pangyayari. Isa sa mga kabataan ay muntik nang mahuli ng isang nilalang. Ngunit agad siyang sinabuyan ni Mang Ernesto ng asin at tumilapon ito habang umiiyak sa sakit. Hindi sila makalapit sa asin at langis, sigaw ni Ka Elias.
Itinaas ng lahat ang kanilang mga dala. Nagkabunuan. Ang bawat aswang ay may kakayahang maglaho sa anino. Ngunit gamit ang orasyon, nalilimitahan ang kanilang dalaw. Si Aling Biring ay nagbato ng pulbos na may pinaghalong uling at dasal mula sa lumang aklat, tumalsik ang 3 aswang. Mula sa itaas, isang nilalang ang bumagsak. Mas malaki ito. May hugis tao pero may pakpak at buntot. Iyan ang tagapagtanggol ng pugad, bulalas ni Kaelias. Hindi lang basta aswang, isa itong pinuno. Lumapit ito kay Noel at hinawakan ang kanyang leg. Ngunit agad niyang ibinuhos ang banal na langis sa kamay nito. Sumigaw ang nilalang, nagliyab ang balat, at umalpas sa pagkakahawak si Noel. Sa kabila ng lahat, dumating ang pinuno, si Don Salvador mismo. Nakaputi siya, nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niyo mapipigilan ang bagong baryo, bulong niya. Ang mundong ito ay para sa amin. Ang inyong pananalig ay lumana. Ngunit sumagot si Mang Ernesto, mas makapangyarihan ang dasal ng bayan kaysa sa kayamanan mo. At doon, sabay-sabay silang nagdasal. Umalinggaw ang ama namin sa buong paligid. Parang nagkaroon ng lindol. Nagsilipas ang hangin at isa-isang nabuwag ang mga itinatayong istruktura. Ang mga aswang ay nagsisigawan. Umatras. Ang ilan ay nadarang sa apoy, ang iba'y bumalik sa dilim ng kabubatan. Si Don Salvador lumusaw sa harap nila tulad ng usok na tinangay ng hangin. Nang tumila ang ulan at muling lumiwanag ang paligid, nakita nilang sira na ang bawat haligi ng proyekto. Ang baryong itim ay nawasak, hindi pa man naitayo. Ngunit alam nilang hindi pa ito ang wakas. Isang laban pa lamang ito. Binalaan ni Kaelias ang lahat, ang kadiliman ay laging may ibang anyo. Kailangan tayong magbantay. Itutuloy. Matapos ang labanan noong gabing iyon, tumahimik ang buong baryo. Ang mga tao'y muling nagtipon-tipon sa kapilya upang magpasalamat. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naiwan ang maraming tanong sa isipan ng mga nakaligtas, saan nanggaling ang kapangyarihan ni Don Salvador? At bakit niya gustong magpatayo ng isang baryo para sa mga aswang? Si Noel, kasamang kabataan sa laban, ay nakaramdam ng hindi mapakali. Binalikan niya ang dating lumang opisina ni Don Salvador, na ngayoy halos nasunog at gumuho. Sa ilalim ng mga nasirang kahoy at abo, may natagpuan siyang lumang kahon, bakal ito, may ukit na kakaiba. Nang buksan niya, bumulaga ang isang bundle ng mga sinaunang dokumento, at isang maliit na librito na may pamagat na, kasaysayan ng dugo, ang lahi ng mga taga-sumpa. Dinala niya ito kina Mang Ernesto at Kaelias. Nang basahin nila ang laman ng dokumento, tumambad ang isang nakakagimbal na katotohanan. Si Don Salvador ay hindi orihinal na mayaman. Noong kanyang kabataan, isa lamang siyang hamak na magsasaka. Ngunit isang araw, habang naghuhukay sa bundok, natagpuan niya ang isang kuweba na may altar ng mga sinaunang nilalang, mga nilalang na hindi tao, hindi rin hayop. Doon siya nakipagkasundo. Ibinigay niya ang kanyang kaluluwa kapalit ang yaman, kapangyarihan, at immortalidad. Kapalit ng kasunduan ay ang pagsilbi sa mga nilalang ng dilim. Tinawag silang anino ng baryo, mga aswang na itinatagong nakatira sa ilalim ng lupa, hinihintay ang panahong muling maibabalik ang kanilang pamumuno sa ibabaw ng lupa. Isa sa mga dokumento ay blueprint ng baryong gusto niyang itayo. Hindi ito basta-bastang pamayanan. Sa ilalim ng bawat bahay ay may altar, imbakan ng dugo, at lugar ng ritual. Kapag natapos ang baryo, ito ay magiging sentro ng pagsamba para sa lahat ng aswang sa buong rehiyon. At mula roon, unti-unti nilang sasakupin ang ibang mga baryo. Hindi lang pera ang dahilan ng proyektong ito, sabi ni Kaelias. Ito ay pag-aalay. Nalaman din nila na si Don Salvador ay may mga kasabwat. Ilang lokal na opisyal ay tumanggap ng suhol upang hindi pakialaman ang konstruksyon. Ilang tao sa baryo ay nagsilbing tagabantay ng kanyang mga lihim, at isa na rito si Aling Perla, isang matandang babae na kalaunay nawawala sa mga pagdiriwang. Ayon sa tala, siya ang tagapangalaga ng bato ng dugo, isang malarubi na kristal na pinanggagalingan ng lakas ng mga nilalang ni Don Salvador. Ang bato ay nawala sa pagkamatay ni Don Salvador, at ngayon, ayon sa huling pahina ng dokumento, kung sakaling mamatay ang tagapagdala, ang bato'y hahanap ng panibagong sisidlan. Nagkatinginan sila. Isa sa kanila maaaring naimpluwensyahan na. Hindi pa tapos ang laban. Nagdesisyon sina Mang Ernesto, Kaelias, at Noel na ilibing ng malalim sa gubat ang mga dokumento at anting-anting na nakuha nila
upang hindi ito magamit ng sinuman. Ngunit sa gabi ring iyon, isang kakaibang panaginip ang napanaginipan ni Noel, isang babae na nakaputi, may matang pula, ang humawak sa kanyang kamay at bumulong, "Ikaw na ang susunod." Kinabukasan, nagtipon-tipon muli sina Mang Ernesto, Ka Elias, Noel at ilang kabataan sa isang lihim na lugar sa gubat, ang lugar kung saan nila ililibing ang mga dokumento, anting-anting, at ang misteryosong bato ng dugo. Hindi na sila makapaniwala sa bigat ng kanilang natuklasan. Ang yaman ni Don Salvador ay hango sa kasunduan sa mga nilalang ng dilim, at ang baryong nais niyang itayo ay magiging sentro ng kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit bago pa man nila maisagawa ang ritual ng paglibing, dumating si Aling Perla, ang matandang tagapangalaga ng bato ng dugo. Ngunit hindi na siya ang dati nilang kilalang matanda. Ang kanyang mga mata ay pula, ang boses niya ay parang dalawa ang pinanggagalingan, at ang katawan niya ay tila pinangangalay sa sariling laman. "Ako ang huling tagapagdala," bulong niya. "At hindi ninyo mapipigilan ang pagbabalik ng mga nilalang ng dilim." Nagbago ang anyo ni Aling Perla sa harap ng lahat. Isa siyang nilalang na kalahating tao, kalahating anino. Tumindig ang mga balahibo ng bawat isa, ngunit hindi na sila umatras. Sa kabila ng takot, hinarap siya ni Ka Elias na may hawak ng sagradong sibat, at si Mang Ernesto na may daladalang asin at bawang na hinaluan ng banal na langis. Nagkaroon ng huling labanan. Napasigaw si Noel, tinawag ang liwanag mula sa anting-anting ni Don Salvador, at mula roon ay lumitaw ang isang bughaw na liwanag na tumama kay Aling Perla. Nagsisigaw ito sa sakit habang dahan-dahang naglaho sa hangin. Pagkatapos ng labanan, isa-isang nawala ang mga kakaibang marka sa katawan ni Noel. Ang panaginip ay natapos. Alam nila, panandalian lamang ang kanilang pagkapanalo. Ngunit sapat na ito upang mapigilan ang muling pagsilang ng baryo ng mga aswang. Itinago nila ng mas malalim ang bato ng dugo sa ilalim ng isang altar sa bundok at binantayan ito ng mga albularyo at tanod mula sa iba't ibang baryo na may pangakong huwag itong muling ilalabas sa liwanag ng araw. Lumipas ang mga taon. Ang lugar kung saan sana itatayo ang baryo ay naging isang sakahan. Walang nakakaalam ng kasaysayan nito maliban sa mga nakaligtas. Si Noel ay naging guro sa parehong baryo, nagtuturo ng kasaysayan, ngunit sa bawat kwento niya, laging may paalala, hindi lahat ng mayaman ay ligtas. Minsan, nasa likod ng karangyaan ang pinakadelikadong lihim. Ang baryo ay muling naging tahimik, ngunit sa hangin ay tila may bulong pa ring naririnig tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Bulong ng nakaraan. Bulong ng mga nilalang na minsang muntik ng maghari. At 3.